Hello guys! Magandang buhay sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At sana lahat tayo ay masaya. Ang bilis ng araw guys. Ngayon ay June na. Nakalahati na naman ng taon. Isang taon. Maraming salamat Lord dahil hindi namin namamalayan na lumipas ang mga araw dahil sa iyong tulong. Dahil sa iyong biyaya, araw-araw ay biyaya. Paggising ng umaga, ito ay malaking biyaya sa ating buhay. Guys, i-share ko lang yung kalagayan natin all over the world. Kasi ang biglang yung tawag nito, mataas ang palitan. Ilang araw na tayong mga OFW ay pabor sa atin na malaki ang palitan dahil kung magpadala, ibig sabihin mas malaki yung may padala. Pero malaki man ang may padala, ano ang mabibili? Gaano karami ang mabibili ng 1,000 ngayon sa atin? Yung 500, ano ang mabibili nun? Oo, maraming bilang. Halimbawa man maraming bilang o mataas na bilang ang naipapadala. Ngunit gaano karami ang mabibili, gaano katagal, may budget yung perang naipapadala ng isang OFW. Kasi lahat talaga grabe. Wala na akong narinig kundi reklamo. Mahal. Imagine, kaninang hapon kami ng kumari ko. Kasi matagal ko nang hindi nakausap yun. Mahigit 1 taon na. Ang mahal pala ng bigas. Yung iba halos umabot na ng 70. Yung ibang nagtitinda. Kaya nagtaka ako. Oo, maraming OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Pero gaano karami yung mga pamilya na nasa Pilipinas? Inisip ko nga kung lahat ng pamilya ay may isang membro na nasa ibang bansa, at least magaan. Pero hindi ganun. Hindi maganda sana kung bawat pamilya may isang OFW. Ang mga OFW, kaya karamihan, nakagaya ko, mahirap umunlad kasi nga maraming binibitbit. Kaya ganon ang sitwasyon natin. Mahirap mag-ipon. Real talk. Huwag na tayong magmaang-maangan. Siguro yung mga malalaki ang sahod, sila yung madaling makaipon, makapundar. Yung mga malalaki, magagandang trabaho, kaya madali silang makaipon. Ang iniisip ko ngayon, ang gusto kong i-ano sa inyo guys, paano tayo makaahon? Wala nang pag-asa kasi ang mahal na ng bilihin, bagsak ng ekonomiya natin.
paano tayo mag-ano to, paano tayo maka ang tawag nun, paano tayo makatulong sa iba, paano tayo makapag-invest kung ganito na kahirap, ang mahal, grabe. Tuwang-tuwa tayo dahil mataas nga ang rate, pero ang hirap pa rin kasi nga ang mahal pa rin, ang mahal ng bilhin sa atin. Halimbawa nagpadala ka ng 20,000 tapos may estudyante, araw-araw pera, magkano na yun? Mabilis maubos, walang ma-invest kasi sa mahal ng bilihin. Ano kaya ang the best na gawin natin bilang isang OFW? Guys, open ang suggestion. Open kayo mag-comment dyan kung ano ang the best na gawin para sa isang OFW, para baka yung medyo hindi masyadong mabigatan sa dalahin, kasi ako ramdam ko na rin ramdam ko na guys yung hirap natin. Kaya tuwang-tuwa nga tayo, mataas ang rate, pero pagdating sa Pinas, yung ipinadala natin, magkano lang ang mabibili, ilang araw lang mauubos na yun. So ano ang pinaka the best na gawin natin para yung budget na pinadala natin ay hindi mabilis maubos? Oo, nandyan na budget natin, budget. Kaso ang ibig kong sabihin, kung paano yung gagawin natin para hindi tayo masyadong mahirapan. Kasi kung nagbe-base lang tayo sa taas ng dollar or rate, useless din. Iblinag ko ito guys, ginawa ko ito para kumuha ako ng mga opinion ninyo bilang mga OFW, kung ano yung magandang gawin para hindi tayo masyadong mahirapan sa gastusin sa Pinas. Kasi lahat na lang tayo nagrereklamo, kulang yung sahod, kulang. Ano kaya ang dapat nating gawin? Ngayon lang ako mag-vlog ng ganito na magtanong sa inyo kung ano yung mga suggestion ninyo. So maraming salamat guys kung may share ninyo ang inyong mga opinion. Tinatanggap ko yan ng buong puso at ina-appreciate ko yan. Ito lang ang may vlog ko ngayon, yung gusto kong tanungin kayo kung ano yung dapat natin gawin bilang isang OFW, paano tayo hindi mahirapan. Kasi nga sobrang mahal na ang bilihin. Oo, mataas ang rate, pero mahal naman ang bilihin. So ano yung solusyon? Ano yung mga opinion ninyo bilang mga OFW na kagaya ko? Sana mag-share naman kayo dyan. So hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Thank you so much sa inyong mga suporta. Hindi ko na kayo maisa-isa. Bye-bye!